Hello, welcome sa aking YouTube channel, EduTools TV. At ngayon ay meron tayong tatlong bagay na pag-uusapan. Yung ano ba ang ibig sabihin or ano ba ang artificial intelligence? Ano ba ang generative AI o yung artificial intelligence? At saka ano ba itong narinig nating deepfake na ito? Yan ang pag-uusapan natin. Kaya sana tapusin ninyo ang video na ito. Okay. So madalas natin narinig ngayon, no, very popular ngayon yung sinasabi nating artificial intelligence. No? Ano ba itong artificial intelligence na to? Alam ba ninyo na itong artificial intelligence na to ay matagal na ito? Ngayon lang nagiging popular siya dahil sa pagpasok ngayon ng mga tinatawag nating generative artificial intelligence. Yung artificial intelligence, so uh, any that interprets patterns, no? Data patterns, ay artificial intelligence yan. Matagal na yan, no? Actually, yung word na artificial intelligence, yan ay 1955 pa na i-coin yan ni John McCarthy. Si John McCarthy yung naka-invent or nag-coin ng word na artificial intelligence. Ang katunayan yan, maski noong 1996, si Garry Kasparov na isang chess master, no? Yun yata ang tawag sa kanila, no? Grandmaster ang tawag sa kanila, na nakipaglaban siya ngayon sa isang artificial intelligence na ang pangalan ay Deep Blue noong 1996, no? At tinalo ni Garry Kasparov itong Deep Blue na to na isang artificial intelligence. Pero noong 1997, naglaban sila ulit, nagkaroon sila ng rematch, ngunit hindi na nanalo si Garry Kasparov. Ano? Bakit? Kasi ang artificial intelligence ay meron siyang kakayahang kung nag-i-interpret siya ng data, no? Ay meron siyang kakayahan. Ang artificial intelligence kasi ay meron siyang ability to discern patterns, no? Allow it to learn from experience, natututo siya from experience, no? Adapt to new information and improve its performance over time. Kaya siguro hindi na nanalo si Garry Kasparov, no? Dahil nung nagkaroon sila ng rematch, dahil in-upgrade nila si Deep Blue, no? Masyado na nilang nilagyan ng maraming mga patterns siguro kaya hindi na nanalo si Garry Kasparov nung nagkaroon sila ng rematch, no? Kaya matagal na ito. Ngayon, ano naman yung generative AI, no? Kaya ngayon naging maingay itong artificial intelligence na to dahil nga ito sa generative AI. So ang generative AI naman is ito naman hindi lang siya nag-i-interpret na ng data pattern, hindi lang 'yon ang nagagawa niya, kundi nakakapag-provide na siya or may kakayahan na siyang din mag-produce ng data, no? Gaya ng halimbawa, kaya niya na mag-produce ng image, kaya niya na mag-produce ng ng text, no? Kaya na rin niyang chatbots, gaya nun, no? Kaya ngayon ay naging sikat na sikat siya gaya ng ChatGPT. Kasi si ChatGPT nakakapag-provide siya, makakapag-produce siya ng text, no? Mga information. Tanungin mo si ChatGPT, so makapagbibigay siya ngayon ng information sa'yo gamit ang pagbibigay ng mga text, no, information. Ngayon, gaya ng Midjourney. Yung Midjourney naman, nakakapag-produce naman siya ng image, no? Sabihin mo lang kung ano yung gusto mong image, no? Lagyan mo lang, i-describe mo lang kung anong gusto mong image, no? Pwedeng gawin yan ni Midjourney. Yun. Kasi Midjourney na isa ring generative AI. At marami na pang nakakalat ngayon na mga iba't ibang mga generative AI. No? Meron din gumagawa ng text-to-speech, meron naman gumagawa ng sariling nagtatranscribe, meron din translation, no? May kakayahan na rin magsanlit. Yan ay ang mga artificial intelligence or generative AI na ginagamit ngayon at nagiging sikat na siya, no? Na hindi na natin kayang pigilan because this is the future. Ang kailangan na natin gawin ay matutunang pag-aralan. Ngayon, ano naman ang deepfake? Ang deepfake is a type of synthetic media created using artificial intelligence technique, particularly deep learning. It involves manipulating or generating content such as images, videos, or audio recordings to make them appear authentic but are in fact entirely or partially fabricated. So deepfake technology can be used to replace faces in videos, change voices, or even create entirely fictional scenes. Kaya madaling makapangloko, no? Kasi makikita mo talaga video siya, no? Papalitan ngayon yung mukha ng halimbawa isang personalidad, dakilalang personalidad, let's say si Barack Obama. So kayang-kayang gawin sa pamamagitan ng artificial intelligence.
puwede niyang ipakita 'no, na kung saan si Barack Obama bumubuka yung bibig 'no, same voice din, parang gano'n din yung boses, pero hindi naman yun talaga ang totoong sinabi ni Barack Obama. Kayang gawin yun ng artificial intelligence 'no. Puwede rin naman na ibang tao, papalitan ngayon niya yung mukha 'no, para sabihin na siya ang nagsabi nun. So gano'n ka, sabihin nating isa sa mga panganib ng artificial intelligence, itong tinatawag na deepfake na 'to kasi puwede itong makapangloko. Pero ito ay isang fabricated lang. Yung iba ginagamit siya for entertainment, pero dumating ang panahon ginamit na siya ngayon sa panloloko kaya hindi na dati entertainment lang, nakakatuwa lang 'no. Pero dahil nga sa maling paggamit ng tao sa artificial intelligence, ayan na. So meron na ngayong mga ginamit na siya sa panloloko. So yan yung deepfake sa madaling salita. Sana may natutunan kayo ngayon sa aking video. Sana muli ay paki-like and share. Puwede rin kayong mag-comment 'no, puwede kayong mag-suggest kung ano yung magandang topic natin about sa artificial intelligence at yan ay tatalakayin natin sa tulong at awa ng Diyos. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa Diyos.